Okay guys, babasahin lang po natin ang ilang katanungan ng ating mga kababayan. So meron pong nagtatanong dito na, Ma'am, uuwi na po ako sa February 25, pero ang ikama ko po ay expired na sa February 23. Tungkol po sa katanungan nyo, ma'am, na uuwi kayo ng February 25, pero ang ikama po ninyo is expired na sa February 23, wala pong problema yun kung meron na po kayong final exit visa. Kung uuwi ka na po sa bansang Pilipinas, ang importante po yung final exit visa. Kahit expired na yung ikama mo, kung may final exit visa ka naman, okay lang. Minsan, pagdating sa immigration, tinatanong nila yung ikama mo kung asaan. Kasi kailangan mong ibalik yung ikama mo. Pag mamay-ari kasi yan ng Saudi Arabia, lalo na pag pauwi ka na ng Pilipinas at hindi ka na babalik sa kanila. So, kailangan mong isurrender yung ikama. Pero kung wala naman, okay lang naman. Kasi marami din naman tayo mga kababayan na umuwi na walang ikama. Nagre-request sila ng VAR code for final exit visa. Sa polo pa lang kinukuha na yung ikama, 'di ba? Papel na lang ang binibigay. So okay lang naman kung walang ikama. Kaya ang importante, meron kang final exit visa. Kahit wala kang ikama, walang problema. Kung mayroon ka ng final exit visa, ibig sabihin nun, pinapayagan ka ng government ng Saudi Arabia na mag-exit na sa bansa nila. Kasi pag binigyan ka ng kaso o kaya naman hinurob ka ng iyong employer, dumadaan naman kayo sa BASMAY o kaya yung tinatawag na biometrics para makita nila kung ano ang kinaso sa inyo ng inyong employer. So pag clear naman kayo, agad kayong mabibigyan ng VAR code for final exit visa. Ang magpaprocess niyan is Polo. Isasubmit nila yan sa Jawasat. Dito po tayo sa pangalawang katanungan kasi yung employer daw ni kababayan ayaw bayaran ang kanyang OWA membership. Sabi niya dito, Ma'am, yung OWA membership ko is ayaw bayaran ng employer ko. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan or yung mga katulad po nating OFW, yung OWA membership po is si OFW po dapat ang magbabayad niyan kasi benefits po natin yan sa ibang bansa. So, hindi po si employer ang magbabayad, kundi tayo po ang magbabayad. Ang pagbayad po ng OWA membership po is hindi po yan mandatory. Choice po natin kung gusto nating i-renew ang ating OWA membership. Si OFW po ang kailangang mag-renew ng kanyang OWA membership at hindi po si employer. Pero may mga employer na sila ang nagbabayad ng OWA membership ng kanilang workers. Sa mga ganitong employer is mabait. Bakit sila ang nagbabayad ng OWA membership ni OFW na hindi naman sila dapat ang magbayad nun, kundi tayo mga OFW. So, proceed po tayo sa pangatlong katanungan. Ma'am, hurog po ako, makakauwi po ba ako? So, regarding po sa hurog, parang hindi na po bago ito sa cases ng mga kababayan natin sa bansang Saudi Arabia. Lahat naman po tayo is nakaranas ng hurog. Kahit ako nakaranas ng hurog, pero nakauwi naman ako. Makakauwi naman po kayo kahit hinurog po kayo ng inyong employer. So, ang gagawin nyo lang po, pumunta lamang po kayo ng MWO. Ito ay dating polo. Pumunta kayo doon, sabihin nyo po sa information, hurog po ako, gusto ko nang umuwi para bigyan ka ng form. Pag napil-upan mo yan ng form, sasabihin nila, pumunta ka sa case officer mo na ganito. Sabihin mo sa case officer mo na gusto mo nang umuwi, so hihingiin yung copy ng ikama mo at saka passport mo. Kasi isi-send nila yun sa Jawasat para makapag-request sila ng VAR code para sa iyong final exit visa. Kung halimbawa na hinurob ka ng iyong employer, i-schedule ka nila for BASMA. Dito nila makikita kung anong klaseng kaso ang binigay sa iyo ng inyong employer. So, pag hurob ka at nag-request ka ng VAR code for final exit visa sa ating polo, hindi ganun kadali. Buwan ang hihintayin. Kasi po, ipaprocess pa po nila yan. So, kung halimbawa na nabasma ka, na-clear yung record mo, doon nalalabas yung VAR code mo for final exit visa. Pero kadalasan, naghihintay ang ating mga OFW ng 3 to 6 months. Depende pa yan sa kinaso ng kanilang employer. Kung halimbawa naman na nangikipagtulungan yung agency nila o yung employer nila, mas mapapadali yung pag-uwi ng ating mga kababayan. Pero kung hindi nangikipagtulungan, talagang mahihirapan ka ng matagal. Hindi natin alam kung aabutin ka ng 1 taon. Kaya kung hinurog ka ng iyong employer, lumapit ka lamang sa ating MWO. Sila yung makakatulong sa'yo para mag-request ng VAR code for final exit visa sa Jawasat. Ewan ko ba bakit yung mga employer dyan sa Saudi Arabia, ang hilig nilang magkaso sa kanilang mga worker. Kung ano-ano yung kinakaso sa kanila. Hindi lang tinapos yung kontrata, binigyan na ng kaso. Hindi lang pumasok ng 1 araw, binigyan na ng kaso. Kaya kadalasan yung iba nating mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, kahit walang ginagawa, tignan nila yung status ng kanilang abshare, hurog. Guys, pwede nyo makita ang status ng inyong ikama sa website ng inyong abshare.
Tignan nyo po yung dashboard nyo doon, nakalagay doon, status. Hindi nyo po ito makikita sa AppShare apps. Makikita nyo po ito sa website ng AppShare. Kaya i-check nyo po ang status ng inyong ikama sa website po ng AppShare. Kung nakalagay po doon sa status po ninyo is absent from work, ibig sabihin po is hinurob na po kayo ng inyong employer. Kung walang hurog po yan at hindi kayo hinurob, ang nakalagay po doon is valid. Kaya mas okay po na i-check nyo lagi ang status ng ikama nyo po doon po sa website ng AppShare. Hindi po yan nakikita sa apps. Dito po tayo sa sunod na katanungan. Ma'am, isa pa akong kasambahay dito sa Saudi Arabia. Totoo po ba na tumaas na ang sahod namin? So regarding po doon sa katanungan mo, ma'am, is naglabas na po ng advisory ang ating Department of Migrant Workers na kailangan taasan ang inyong mga sweldo. Pero kinalulungkot po namin na sabihin po sa inyo na may mga employer at may mga recruitment na hindi po sumusunod. Kaya po yung pagtaas po ng inyong sahod ay parang pili lang. Depende sa employer kung gusto niya o depende sa recruitment kung gusto nila. Guys, dito na tayo sa pinakalas. Hindi ko alam kung nagtatanong ba siya or pinapagalitan ako. Basahin natin guys ha. Panay po kayo payo sa mga OFW. Bakit hindi nyo unahin payuhan yung mga trabahante ninyo? Naku po, nadamay pa tayo. Umayos sila sa pakikitungo sa mga OFW. Lalong-lalo na yung dyan sa NAIA 1, OFW e-card at DMW. I-assist ng maayos, huwag masungit. Baka nakalimutan nila OFW ang nagpapasahod sa kanila. Buti pa yung DMW at OWA Cebu at Region 12 yun lang, siguro mabait. Oo, buti pa, parang ganun. So, parang nadamay pa tayo. So, ma'am, huwag kang mag-alala, pagsasabihan po natin ha, yung mga OWA dyan sa NAIA, yung mga nag-i-issue ng OFW e-card. Panawagan po ni Ma'am Lee, wag po daw kayong masungit. Pangitunguhan po daw ng maayos yung mga OFW. Wag daw po kayong masungit dahil kami po ang nagpapasahod sa inyo. Yun po ang panawagan nila. Pati po kami nadamay. Ma'am Lee, wag po kayong mag-alala. Pagsabihan po natin sila ha. Yung nasa naiyawan daw po, yung nag-i-issue ng OFW e-card. Bakit daw po ang susungit ninyo? Hindi nyo daw po ina-assist ng maayos yung mga OFW. May mga nagrereklamo po sa inyo. Bakit naman po kasi ang susungit ninyo? Alam nyo po ba yung mga OFW? Pagod na pagod po ang mga yan na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya kailangan i-treat nyo po sila ng maayos. Sariling bansa po natin yan. Pero bakit ang susungit po ninyo daw?